Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento upang gumaan ng aking nararamdaman. Dahil hindi ko po kayang kausapin sa chat o sa personal ang taong pinipilit kong kalimutan, 6 na taon na ang nakakalipas. Ako po si MM, hindi ko po tunay na pangalan. 2012 nang ako ay mag-enroll sa kolehiyo. Hindi gaanong kakilala ang kolehiyo na pinasukan ko, ngunit kilala ito sa gawing Rizal. Kasama kong pumasok sa kolehiyo ang best friend kong si Caridad. Naging magkaibigan kami mula noong kami ay 3rd year high school sa isang pampublikong eskwelahan na malapit sa amin. Napagkasunduan namin ng best friend ko na parehas kami ng kurso na kukunin para maging magkaklase muli kami. Nang mag-umpisa kaming pumasok ay kami ng best friend ko ang magkatabi sa upuan. At gaya ng tradisyon, sa unang araw ng schooling ay kailangang maghanda ng mga sasabihin upang ipakilala ang sarili. Papa Dudut, hindi ako palaayos sa aking sarili ng mga panahon na yon. Kaya't mukha akong neneng sa itsura ko. Papa Dudut, hindi po ako friendly lalo na sa mga strangers sa paningin ko. Kaya't akala nila ay masungit ako. Sa kalagitnaan ng first semester, nagkaroon kami ni Caridad ng bagong kaibigan. Siya ay si Hanalyn. At nasundan pa ng 4 na magiging malalapit ko ding kaibigan. Sa kanila ako natutong magayos ng sarili. Magsuklay ng buhok bago umuwi, magpulbos, maglipstick at magkilay. Sila din ang nagturo sa aking gumamit ng mga sabong pampaputi at marami pa. May iba't iba kaming mga pag-uugali pero nagkakasundo kami sa mga kalokohan. Sobrang saya naming magkakasama at tipong hindi kami mapaghihiwalay. Bago matapos ang semester ay inalok kami ni Hanalyn ng aming class advisor at PA coordinator ng university na mag-SA or student assistant sa kanya. At ang kapalit ay hindi namin kailangang mag-test, mag-project at pumasok sa klase niya. Pumayag din naman kami ni Hanalyn sa inaalok sa amin ng aming advisor. At nung araw ding yon ay nag-umpisa kaming maging isang SA. Kami ang humahawak ng mga kagamitan na ginagamit ng mga varsity ng school. Sa amin lumalapit ang mga estudyante para sa kanilang kakailanganin sa mga event ng eskwelahan. Naging mahirap ang gawain sa amin ng kaibigan kong si Hanalyn dahil metikulosa ang aming advisor sa mga gamit. Kaya't araw-araw naming nililinis ang gamit. Sa kabilang banda ay naging masaya kami ni Hanalyn dahil marami ang naging kaibigan namin at natuto akong maging friendly at masasabi kong naging kilala kami sa aming university dahil sa pagiging student assistant. Sa second semester na unang taon namin ni Hanalyn bilang SA ay halos lahat ng varsity ng university ay nakilala na namin. Sa tulong ng mga kaibigan ko, Papa Dudut, ay masasabi kong nag-glow up ako mula ulo hanggang paa. Marami ang nagpaparamdam sa akin para ligawan, mapa babae man o lalaki. At sa aming magkakaibigan ay 2 kami ni Yayang. Isa sa mga kaibigan ko ang madalas na ligawan. Papasok ako sa school ng 7 ng umaga at uuwi ng 8 ng gabi. Papa Dudut, araw-araw ganon ang pasok namin ni Hanalyn, kaya't nakasanayan na namin ang ganong sistema. Kaya't ang mga kaibigan ko ay nasanay na ring umuwi ng gabi dahil sa amin ni Hanalyn. At sa bawat gabi na uuwi kami, Papa Dudut, ay nilalakad lang namin
ang 7 kilometro papuntang main road. Meron namang pwedeng sakyan papunta ng main road pero mas pinipili naming magkakaibigan ang maglakad dahil masaya kaming naghahabulan, nagkakantahan at nag-aasaran sa ilalim ng bituin at malamig na simoy ng hangin. At masasabi kong priceless ang bawat tagpo ng mga oras na yon. Isang hapon sa loob ng office habang nililinis namin ang mahabang wire extension. Pumasok ang advisor namin kasama ang 5 lalaki. Nakikipagbiruan sila sa aming advisor at mukha silang masaya na nakikipag-usap sa kanya. Tumalikod ako sa kanila at pinagpatuloy ko ang pagpupunas. Pakibigyan nga sila ng bola na pang table tennis, yung kulay puti ha. Ma'am, marami po kami oh. Hindi po pwedeng 2 man lang? Oo nga po ma'am, para makapasok kami sa SCUAA. Kailangan namin mag-practice para lumabas ang aming mga muscles. Sabay-sabay silang nagtawanan sa corny jokes ng isa. Ibinigay ko ang bola sa kanila nang hindi ngumingiti at hindi sila tinitignan. Senyales na hindi ako nakikipagkaibigan sa kanila. Bumalik na ako sa pagpupunas ng mga wire. Pumasok si Caridad sa office upang tawagin kami ni Hanalyn dahil dumating na ang professor namin sa subject ng bioscience. Agad din naman naming tinapos ang gawain na nagpaalam kami sa aming advisor at dali-daling tumakbo papunta sa 3rd floor. Iniwan namin sila sa loob ng office kasama ang advisor namin, Papa Dudut. Oo, sila ang varsity ng table tennis at yon ang unang beses na nakita ko sila. Makalipas ang ilang araw mula nang pumunta sila sa office ay bumalik muli sila para manghiram ng bola. Pumasok silang 5 sa loob ng office at hinahanap ang advisor namin. Si Hanalyn ang nakikipag-usap sa kanila at sinabing wala doon ang aming advisor. Pwede ba kami manghiram ng bola? Ay, wala pong binilin sa amin si ma'am eh. Kay Ma'am Teng na lang po kayo magpaalam. Papa Dudut, pinipilit nilang manghiram ng bola kay Hanalyn kaya't sumagot na ako sa kanilang pag-uusap. Pwede po bang lumabas na kayo dahil wala kayong mahihiram na bola dito? 5 piso lang ang bola, bakit di kayo bumili? Last time na humiram kayo ng bola, hindi nyo naman binalik. Kaya mga sir, pwedeng lumabas na kayo? Pikon ko na sinambit sa kanila. Nagkatinginan silang 5 at dali-daling lumabas. Napatingin sa akin si Hanalyn dahil first time niya na makita ako ng ganon. Umiti ako kay Hanalyn sabay kumindat. Senyales na okay lang ako. Naging effective ang naging estilo ko sa kanila nang sa gayon ay hindi na sila mangulit kay Hanalyn para manghiram ng bola. Habang nag-check ako ng mga requirements ng mga varsity ay nakita ko ang mga papel ng table tennis at nakita ko ang mga itsura at pangalan nila. Sila ay sina Maron at Brian, hindi nila tunay na pangalan. In fairness sa kanila, Papa Dudut, ay kumpleto sila sa requirements, hindi gaya ng iba. Isang hapon kakatapos lang ng aming klase ay napadaan sila sa koridor kung saan nakaupo kaming magkakaibigan sa bintana ng koridor at masayang nagkwekwentuhan. Binati sila ni Hanalyn nang mapansin namin na dumaan sila sa aming harapan. Sabay-sabay silang nagtinginan sa amin at bahagyang nagulat dahil binati sila ng kaibigan ko. Masaya nilang binati si Hanalyn at napansin kong pasulyap-sulyap si Maron sa akin na tipong nakikipagkaibigan. Napansin ko na may hawak na gitara ang isa nilang kaibigan na si Jared. Hindi tunay na pangalan. Dahil miss na miss ko ng tumugtog ng gitara ay bigla na lang akong napatanong ng kaninong gitara yan. Kay Jared niyang gitara, ang sabi ni Maron. Oo, akin po tong gitara. Gusto mo manghiram? Hindi ba nag-aaral ka mag-gitara? Ang sabi naman ni Caridad. Sa isang kondisyon, pahiram ng bola at ipapahiram namin ng gitara. Ang sabi naman ni Brian. Sige, basta ibalik niyo yung bola nang walang sira at maayos sa loob ng 1 oras ha, ang sabi ko naman. Sa tagpong yon ay nakipagnegosasyon ako sa kanila at yon ang unang beses na magkaroon kami ng maayos na pag-uusap.
Tuwing hapon ay tumatambay kaming mga magkakaibigan sa koridor at doon kami masayang nag-uusap at nag-aasaran na magkakaibigan. Madalas silang dumadaan sa koridor at nakikita kaming masaya, naghaharutan sa labas ng aming room. May mga pagkakataon papadudot na nakikipag-jamming sa amin sina Maron at ng mga kaibigan niya. Yun na pala papadudot ang simula ng pagiging malapit namin sa kanila. Dahil ng mga panahon na yon ay hindi pa uso ang chat, may nag-text sa akin na number lang. Siya ay si Brian. Nakikipagkaibigan si Brian sa akin at tuwing gabi siya nagte-text sa akin. Dahil wala akong interes sa kanya ay madalang lamang akong mag-reply sa kanya. Siguro ay nagsawa na siyang mag-text sa akin at huminto na rin kalaunan. Ang sumunod na nag-text sa akin ay si Maron. Siya yung tipong corny mag-jokes at malakas maka-emo ang pormahan. Naboborengan at nawiweirdohan ako sa kanyang personality, papadudot. May isang pagkakataon na ipinagmamalaki niya sa aming magkakaibigan ang gupit niyang haruhuko na sikat daw na hairstyle sa Japan. At yon daw ang kanyang hairstyle mula nang siya ay mag-college. Naging malapit si Maron sa aking mga kaibigan dahil lagi siyang nakikipag-bonding sa kanila tuwing vacant time. Papadudot naging number 1 commentator ko si Maron sa tuwing magpo-post ako sa aking Facebook account. Hindi para pumuri kundi para mang-asar sa akin dahil sa nunal ko sa aking pisngi. Napansin ng aking mga kaibigan na laging nagpupunta si Maron sa koridor sa tuwing kami ay tumatambay sa labas ng aming room. Isang araw habang wala ako sa room ay nagpaalam si Maron sa aking mga kaibigan kung maaari ba siyang manligaw sa akin. At nagpapatulong siya na ligawan ako. Papadudot ng mga panahon na yon ay wala akong interes sa kanya dahil ang totoo ay may iba na akong nagugustuhan. At siya ay si Jared. Nagsimula ako na magkagusto kay Jared sa tuwing magja-jamming kami sa kanila sa pagkanta. Magaling si Jared mag-gitara at lahat ng kanta ay kaya niyang tugtugin. Dagdag pa doon ay masayang kasama si Jared dahil kuha niya ang kiliti naming magkakaibigan. Yung tipong hindi mauubusan ng kwento sa katawan at patatawanin kanya buong maghapon. Hindi ganon kaitsurahan si Jared pero kaya niyang mapa-in-love ang babae sa kanyang sense of humor. Nandigaw sa akin, papadudot, si Maron at boto ang mga kaibigan ko sa kanya. Inamin ko, papadudot, sa aking mga kaibigan na may iba akong nagugustuhan at yun ay si Jared. Nagpatuloy si Maron na manligaw sa akin lingid sa kanyang kaalaman na ako ay may ibang nagugustuhan. Papadudot, lagi kaming magka-text ni Jared hanggang sa puntong inamin ko sa kanya na may gusto na ako sa kanya. Gaya ko ay parehas kami ng nararamdaman ni Jared. Ayon sa kanya, ng mga araw na makita niya ako sa office na nagpupunas ng wire extension ay nakuha ko ang kanyang interest. Kaya lagi niyang inaaya ang kanyang mga kaibigan na dumaan sa koridor para makita ako. Nagkataon lang na mas unang nagsabi si Maron na gusto akong ligawan sa kanilang magkakaibigan. Kaya't mas minabuti na lamang niya na tumahimik at walang gawin. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng inis kay Maron. Papadudot, may pagkakataon na lumabas kami ni Jared para mag-date at napagkasunduan namin na sabihan ang iba niyang mga kaibigan at kausapin si Maron tungkol sa amin. Habang inaayos ni Jared ang mga bagay-bagay tungkol sa amin at sa kanyang mga kaibigan ay patuloy akong nililigawan ni Maron. Mula nang magsabi sa akin si Maron na gusto niya akong ligawan ay gabi-gabi na niya akong hinihintay sa aming room kasama ng aking matatalik na kaibigan. Sa tuwing nakikita niya na napapagod ako na maglinis at mag-asikaso ng gamit sa office ay binibilhan agad ako ni Maron ng pagkain nang sa gayon ay may lakas daw akong mag-asikaso. Sobra akong inilagaan ni Maron habang nililigawan niya pa lamang ako. Tuwing uuwi kami sa gabi ay dinadala niya ang aking bag kahit ayaw ko. May pagkakataon na inabutan kami ng malakas na ulan sa daanan. Nang mga panahon na yun ay wala akong payong at siya ang nagsilbing payong ko kapag umuulan. Papadudod, ako po ay may takot sa kidlat dahil nagkaroon ako ng masamang karanasan nung ako'y bata pa. Isang gabi na inabutan kami ng ulan
na may kasamang kulog at kidlat ay hindi ako makalakad dahil nanginginig ang aking tuhod. Habang hawak ang payong ay inakbayan ako ni Maron at dahan-dahang bumulong sa aking tenga na hindi kita iiwan. Ang mga salitang yon, Papa Dudut, ang isa sa mga hindi ko makakalimutan. March 8, 2014, kakatapos ko lang mag-check ng mga test paper na pinagawa sa akin ng aming advisor. Umakyat ako sa 3rd floor para puntahan ang aking mga kaibigan. At nandun si Maron, nakaupo at nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Hinawakan ako sa kamay ng best friend ko at pinaupo sa harap ni Maron. Nagtataka ako sa mga kilos ng aking mga kaibigan dahil mukha silang may binabalak. Kinausap ako ng mga kaibigan ko na kung kailan ko ba sasagutin si Maron dahil 6 na buwan na siyang nanliligaw sa akin at hanggang sa panahon na yon ay wala pa akong ibinibigay na sagot. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay gusto ko na siyang bastidin para maging official na kami ni Jared. Sa harap ng mga kaibigan ko ay tinanong ako ni Maron na kung pwede niya ba akong maging girlfriend. Papa Dudut, labis ang aking pagkabigla sa tanong ni Maron. Sandali ako nanahimik at tumingin sa mga mata ni Maron. Ang mga mata niya ay punong-puno ng sinseridad at pagmamahal. Habang naghihintay ng sagot ang mga kaibigan ko ay nag-isip akong hindi deserving si Maron na mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko at dahil na rin sa mga mabubuting ginawa niya para sa akin. Naisip ko na sagutin siya at makikipaghiwalay after a week at sasabihin kong hindi nag-work. Kaya't ng mga oras na yon ay nagdesisyon ako na sagutin si Maron. Nakita ko sa mga mata ni Maron ang saya at galak. Sa sobra niyang tuwa ay napayakap siya sa akin. Naghiyawa na mga kaibigan at kinongratulate si Maron. Pero sa puso ko ay nakakaramdam ako ng lungkot at pagsisisi. Nalaman ni Jared ang tungkol sa amin ni Maron, Papa Dudut, at bigla na lang itong naging malamig at hindi siya nagte-text sa akin at dinededma ang mga tawag ko. Kasabay ng panahon na yon ay naging busy ako dahil sa nagtitiping kami para sa aming project sa English. Ako ang napili ng mga classmate ko na gumanap ng leading lady. Naging sobrang busy ako at nawalan ako ng oras para ayusin ang problema ko kay Jared. Habang si Maron ay pinipilit na sumama sa taping namin para makasama ako at maalagaan. Papa Dudut, hindi ko naman namalayan na mabilis na lumipas ang 1 linggo na hindi ko nagawang makipaghiwalay kay Maron. Mula na maging kami ni Maron ay lagi na niya akong inahantay sa labas ng gate ng university para sunduin at pupunta sa classroom tuwing vacant at uwian. Nakita ko ang pagmamahal ni Maron sa akin. Kaya't pinagluto ko siya ng adobo na paborito niya. Kahit na hindi ganon ako kagaling magluto ay ipinakita niya sa akin na masarap daw ang luto ko. Lagi akong inaalayan ng kanta ni Maron ng kanta na gustong gusto niya na Ikaw at Ako ni TJ and Without You ni AJ. Papa Dudut, hindi ko namalaya na unti-unti ko nang nakikita ang halaga ni Maron. Sumapit ang summer, nagpa siya ako na mag part-time job sa isang fast food dahil hindi na kayang suportahan ng mga magulang ko ang tuition ko. Naging busy ako ng panahon na yon, Papa Dudut, at hindi ko napansin na wala na pala akong time para kay Maron. Nag-away kami at humingi siya ng cool off sa akin. Nakaramdam ako, Papa Dudut, ng sakit sa puso pero pinagbigyan ko siya sa kagustuhan niya. Lumipas ang summer at 3rd year college na ako sa pasukan. Pagpasok ko, Papa Dudut, ang hanap ng aking mga mata ay si Maron. Baka sa mukha ko ang kalungkutan. Ngunit pinipilit kong maging okay sa mata ng aking mga kaibigan. Isang text ang na-receive ng cellphone ko at yon ay galing kay Maron. Humingi siya ng sorry at nakikipag-ayos muli. Naging masaya ako sa nangyari, agad din kaming nagkita sa PE room at siya ay naglalaro ng table tennis. Baka sa mukha niya ang saya habang siya ay naglalaro. Nang matapos silang maglaro ay nagpaalam na ang kanyang mga kalaro na sila ay uuwi na. Naiwan kami ni Maron sa loob ng room habang nagpapalit ng damit si Maron ng kanyang malinis na damit at tumabi siya sa tabi ko.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at nag-init ang mukha ko. Tila ako naging estatwa sa kinakaupuan ko at tumingin sa akin si Maron at biglang natawa. Pinisil niya ang ilong ko para maging okay ako. Pinilit kong wag magpahalata kay Maron na ako ay kinakabahan kaya tumayo ako at inaya siya na umuwi na. Pero hinawakan ni Maron ang kamay ko at hinila upang umupong muli. Sa puntong yon Papa Dudut ay tumingin na ako kay Maron at dahan-dahan na niya akong niyakap ng mahigpit. Naging komportable ako sa bisig ni Maron at niyakap ko din siya. Dahan-dahan ding nilapit ni Maron ang mukha niya sa akin at dahan-dahan niya akong hinalikan. Sa unang pagkakataon Papa Dudut ay naramdaman ko ang unang halik kay Maron. At yon ang halik na hindi ko makakalimutan Papa Dudut. Unti-unti nang naging malinaw sa akin ang estado ni Maron sa puso ko. Ang mga katanungan ko dati ay nasagot na ni Maron sa kanyang halik. Isang hapon na pagkasunduan namin na magkita kami after class. Hinihintay ko siya sa labas ng room at nasasabik na magkita na kami hanggang sinabi ni Caridad na parating na si Maron. Yung tibok ng puso ko ay biglang bumilis at hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa tuluyan ko na siyang makita. Nais ng mga pa akong lumakad patungo kay Maron at yakapin siya ng mahigpit at sabihing sobra ko siyang na-miss. Ngunit pinigil ko ang sarili ko upang hindi ipahalata ang kasabikan ko sa kanya. Nagwo-worry ako sa relasyon namin ni Maron. Habang iniisip si Maron ay biglang pumasok sa isipan ko ang tungkol naman sa amin ni Jared. At unti-unti ako nakaramdam ng takot na malaman niya ang lahat. Isang hapon natanaw ko si Maron mula sa 3rd floor kasama niya ang mga varsity na mga babae ng table tennis at masaya siyang nakikipag-usap sa isa sa mga doon. At baka sa mukha ng babae na sobra siyang masaya nakausap si Maron at may pahapyaw pa siyang paghawak sa braso ni Maron. Nakaramdam ako ng matinding pagsiselo sa nakita ko. Sumikip bigla ang dibdib ko at nagbabadyang mahulog ang mga luha ko sa mga nakita ko Papa Dudut. Pinipilit kong kumalma at huwag ipahalata sa mga kaibigan ko ang sakit na nararamdaman ko. Nang gabing yun ay tinext ko si Maron na sabay kaming umuwi kinabukasan at pumayag naman siya. Buong gabi ay pinag-isipan ko ang mga sasabihin ko sa kanya. Nag-decide na ako na aminin ko sa kanyang lahat at magiging open ako sa kanya at magsisimulang muli na kasama siya. Kabatakot ang naramdaman ko ngunit kailangan kong gawin yon alang-alang sa relasyon namin. Kinabukasan, nagsabi na ako sa mga kaibigan ko na hindi ako makakasabay sa kanila. Dahil hihintayin ko si Maron. Pagsapit ng hapon ay nag-umpisa na akong magantay sa kanya sa labas ng office. Lumipas ang 1 oras, 2 oras at 3 oras ay wala pa siya. Sumaktong bumuhos ang malakas na ulan nang may pagkidlat at kulog. Nagpa siya akong mag-text sa kanya dahil takot na takot ako dulot ng kidlat. Ayon sa text ay mauna ka na, may practice pa kami kasama namin si Sir. Para akong nabuhusan ng nagyayalong tubig. Yung pakiramdam na pinaghandaan mo ang lahat ng mga sasabihin at pinalakas mo ang loob mo sa kanya, pero siya naman ay binaliwala lang yon ang basta-basta. Kung kailan handa ko nang lumaban para makasama siya at iparamdam kung sino siya sa buhay ko, ay napagkaitan na ako ng pagkakataon. Yung inakala mo na siya na ang magpapayong sa iyo sa gitna ng ulan at iayakap sa iyo upang mawala ang takot dulot ng kulog. Ang siyang mag-aabandona sa aking nararamdaman. Sa sobrang bigat ng aking naramdaman Papa Dudut ay hindi ko na alintana ang kulog at ulan na bumabasa sa buo kong katawan. Yung tipong wala na akong maramdamang lamig kundi ang init sa loob mo na umaagos sa mata mo. Papa Dudut, hindi ko na namalayan ang biyahe patungo sa aming bahay. Dahil blanko na at sobrang bigat ng nararamdaman ko. Pag uwi ko Papa Dudut sa aming tahanan ay nagpalit na lamang ako ng damit at buong gabi akong umiyak. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagbabago kay Maron. Naisip kong alam na niya ang lahat-lahat ng tungkol sa amin ni Jared. Kinabukasan ay walang pasok dahil linggo. Nagpalit ako ng number upang hindi ko makausap si Maron.
Dahil nakaramdam ako ng takot na baka makipaghiwalay siya sa akin, ilang araw akong hindi makontak ni Maron. Hanggang nakuha niya ang number ko sa mga kaibigan ko. Agad niyang tinanong na bakit ako nagpalit ng number. Ang nasabi ko na lang, Papa Dudut, ay dahil gusto ko lang. Naging mahaba ang pagkakatext namin at sa huli humantong din kami sa paghihiwalay, Papa Dudut. Ayon sa kanya, out of love. Kaya't siya nakikipaghiwalay sa akin. Oo, siyang nakipaghiwalay sa akin marahil ay alam na niya ang lahat tungkol sa nakaraan namin ni Jared. Sobrang sakit, Papa Dudut, dahil kung kailan aaminin ko na sa kanya ay naunahan ako ng katotohanan na magsabi kay Maron. Hindi ko na nagawang mag-explain kay Maron at sabihin ang tunay kong nararamdaman para sa kanya dahil nung gabi na magka-text kami ay yun na ang huli naming pag-uusap. Siguro nga ay eto ang kabayaran ng ginawa ko kay Jared at kay Maron. Eto na siguro ang parusa sa akin ng langit na kung kailan mahal mo na ang tao ay siya namang mawawala sa iyo. Papa Dudut, madalas ko siyang nakikita sa school ng mga panahon na yon. Ngunit sa tuwing nagkikita kami ay lagi siyang umiiwas sa akin. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigang babae at yon ang lagi din niyang nakakasama. Hindi ko na rin nakakasama at nakakausap si Jared matapos na maghiwalay kami ni Maron. Nag-focus na lamang ako sa pag-aaral, Papa Dudut, hanggang sa makagraduate na ako. Wala na akong balita sa kanila mula nang umalis na ako sa university. Tikom naman ang bibig ng mga kaibigan ko tungkol kina Maron dahil alam nila ang sugat sa puso ko dulot ng nangyari. Hindi na nila binabanggit ang pangalan ni Maron dahil baka umiyak na naman ako sa kanila. Papa Dudut, muli kong binisita ang Facebook account ni Maron matapos ang 6 na taon at mukhang masaya na siya sa kanyang long-time girlfriend. Napansin ko na hindi kasama si Jared sa mga pictures na nakatag at post kay Maron. 4 na lang sila na nagse-celebrate sa mga okasyon. Bukod pa dito ay hindi na rin sila friends sa Facebook. Sinubukan kong i-add sa Facebook at agad din niyang inaccept ang aking friend request. Ngunit makalipas ang ilang araw ay in-unfriend niya ako sa Facebook. Naisip ko na magpahanggang sa ngayon ay galit pa rin siya sa akin. Papa Dudut, muling bumalik ang sakit sa puso ko nang mapansin ko ang bagay na yon. Nakasira ako ng isang magandang pagkakaibigan, Papa Dudut, dahil sa mga mali kong desisyon sa aking mga nakaraan. Kung maibabalik ko lang ang oras at panahon, ay mas pipiliin kong hindi pumasok sa buhay ni Maron nang sa ganon ay hindi ako makasira ng pagkakaibigan at hindi masayang ang pagmamahal niya sa gaya ko. Maaaring manatiling nakabukas ang pinto ng nakaraan sa puso kaya't patuloy na bumabalik ang mga nakaraan sa akin. Marahil din ay hindi ko pa nasasambit kay Maron ang mga nais kong sabihin sa kanya na hindi ko nagawa noong may pagkakataon pa ako. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang NGO at maayos ang kabuhayan. Nakakatulong na rin ako sa mga pangangailangan sa bahay at nais ko lang kunin, Papa Dudut, ang pagkakataon na ito na magbigay ng mensahe para kay Maron. Hi tanda, kumusta ka na? Nais kong humingi ng tawad sa iyo sa mga nagawa ko sa iyo. Alam ko na hindi ko na mababago ang mga nangyari at wala na rin namang magbabago sa kasalukuyan. Maron, patawad sa mga pagkakamali ko. Patawad dahil pumasok ako sa buhay niyo. Patawad dahil sinayang kita. Patawad dahil hindi ako naging tapat. Patawad dahil hindi ko nakita kaagad ang tunay na halaga mo. Patawad dahil nagsinungaling ako at patawad dahil minahal mo ko. Masaya ako para sa iyo dahil nakatagpo ka ng taong mamahalin ka higit sa pagmamahal mo. Masasabi kong nasa tamang tao ka na hindi sasayangin ang pag-ibig mo. Hangad ko ang kaligayahan nyo. Maraming salamat sa lahat ng alaala. Nagmamahal, Bata. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham pag-ibig. Naway kapulutan ng aral ng inyong mga listeners ang aking kwento nang sa ganon ay hindi ito mangyari sa iba. More power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, MM. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.